pera, corona, pag-ibig, lahat ng yun, ninakaw sa akin sa isang gabi ng kapatid ko. Paano nangyari ang kwento? At paano to natapos? Tignan natin ito. Sa malayong lupain ng Diwata, kung saan maraming mistyong nilalang ang naninirahan sa pamumuno ng maharlikang espiritu, may dalawang maganda at talentadong magkapatid ng prinsesa ng espiritu na nagngangalang Jenna at Bonnie. Ngunit si Bonnie ay mahiyain, magiliw na prinsesa ng yelo at laging iniisip na ang pakikipag-usap ay ang pinakamapayapang paraan para magkaroon ng pagkakasundo ang dalawang panig. Si Jenna ay isang tuso, masungit na nakatatandang kapatid na nagtataglay ng kapangyarihang kontrolin ang mga halaman at madalas nilulutas ang gulo gamit ang kanyang kamao. Kamakailan, naramdaman ni Jenna na ang tahimik na dalaga tulad ni Bonnie ay nakikipagkaibigan sa mahikerong sorong si Felix na malapit sa kanyang mga magulang kaya naghinala siya. Lalo na nang tumanda at humina ang kanilang mga magulang at nagsimulang maghabilin, mas naging malapit ang dalawa. Sa oras na pumanaw ang kanilang mga magulang, si Jenna na dapat ay uupo sa trono bilang panganay na anak ay natigilan sa narinig ng mga habilin. Si Bonnie ang magiging reyna at ang may pinakamataas na rango. Alam kung saan nakatago ang maharlikang hiyas, ang yaman na nagpapanatili ng liwanag sa 1,000 taong eliksir ng ating kaharian. Si Bonnie ay mahinhin, madaling-madala sa iniisip ng ibang tao. Kaya paano siya magiging reyna? Tiyak na may nangyaring mali. O baka may nagpalit ng habilin na to? Parang ang unang taong kumawak nito. Ito ay... Jenna, pakiusap kung minahon ka at harapin ito. Tsaka sulat kami ito ng mga magulang natin. Hindi pwedeng magkamali. Bagamat naiintindihan ko na lagi kang umaasa na maging reyna, tiyak na may dahilan ng ating magulang sa paggawa ng desisyong ito. Pakiusap, tanggapin ang katotohanan at suportahan ako sa aking paglalakbay. Naisip ni Jenna na marami pa rin sikretong tinatago, ngunit sa harap ng pagtutol ng karamihan, umalis siya. Ngunit sa araw na yun, araw-araw na binibisita ni Bonnie si Jenna. Pero si Jenna ay nagtatampo at nanggugulo lang ng silid. Umalis ka na! Huwag kang lalapit sa akin dahil ikaw ang nagnakaw ng lahat sa akin. Ah! Jenna, ano bang nangyayari sa'yo? Papasukin mo ako para tulungan kitang magamot. Alam kong galit ka ngayon, pero pakiusap, huwag mong saktan ang sarili mo. Kung ayaw mo na nandito ko, aalis na ako. Pagkaalis ni Bonnie, tumulo ang luha ni Jenna. Napagtanto ni Jenna na si Bonnie pa rin ay nag-aalala at nagtatanong sa kanya sa lahat ng oras. Hindi lang yun, sa bawat liham na ipinadala ni Bonnie kay Jenna ay isang pasasalamat sa kanyang kapatid dahil si Jenna ang motibasyon na nakatulong sa kanyang kumpiyansa at matutunan kung paano makipag-usap sa mga tao. Yun pala, kahit na ako'y laging nagmamalabis kay Bonnie, palagi pa rin siyang nandyan para sa akin at inaalagaan ako. At siya'y laging nagsisikap na magbago para sa mas mabuti. Siguro nga, kaya nagdesisyon ng mga magulang namin na gawing reyna si Bonnie. Sa wakas, matapos ang ilang araw na pag-iisip, nalinawan si Jenna at nagpa siyang makipag-ayos kay Bonnie. Habang papalapit si Jenna sa lugar ni Bonnie, nakita niya ang kanyang kapatid na may pinuntahan ng gabi, kaya't sumunod si Jenna nang may pagtataka. Pagdating, natuklasan ni Jenna na si Bonnie ay lihim na pumupunta sa pinagtataguan ng maharlikang hiyas at lumabas para kunin ito. Bonnie, saan mo din nalang yaman? Ito isang bagay na hindi maaalis sa lihim na taguan. Ako, ilalabas ko to para linisin at subukan ng mahika. Kaya't pakiusap, umalis ka sa daan ko. Sa pagiging tusong tao, nang makita ni Jenna ang malamig na reaksyon ni Bonnie sa kanyang pinsala, napagtanto niyang hindi niya kapatid ang kaharap niya. Ngunit mabilis din inatake ng taong yun si Jenna at ginawa siyang mahikirong sorong si Felix. Hindi ko akalain na mabilis na malalaman ni Prinsesa Jenna na nagbalat kayo ako bilang si Bonnie. Ngunit ang iyong mga kapangyarihan ay hindi hadlang sa akin mula sa pagkuha ng kayamanan. Nasaan si Bonnie? At ang tagal ng pinoprotektahan ng pamilya ko ang iyong pamilya. Pero bakit mo ginawa to? Ligtas si Bonnie sa kastilyong to. Wala siyang alam sa ginawa ko. At saka may mahirap akong suliranin. Kaya kailangan ko samantalahin ang tiwala at pagmamahal ng mga tao para gawin ito. Pakiusap, Prinsesa Jenna, patawarin mo ko. Hindi maintindihan ni Jenna ang sinabi ni Felix, ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan si Felix. Gayunpaman siya'y nasugatan ng suntok ni Felix at hindi tuluyang makabawi ng lakas.
Aalis na sana si Felix nang biglang yumanig ang lupa at lumabas si Bonnie. Naramdaman pala ni Bonnie na palaging tinatanong ni Felix kung nasa ng kayamanan. Ngunit sinunod ni Bonnie ang mga patakaran at walang sinabi. Kung alam kong hindi mo ako tutulungan, hindi na sana ako nag-abala na palitan ang pangalan mo sa mga testamento. Anong ibig mong sabihin? Matapos ay nakuha ni Bonnie ang kwento na kapag natanggap ni Felix ang mga habilin, alam niya ang magkapatid ay aakyat sa trono, kaya't pinalitan niya ang pangalan na nakasulat doon sa pangalan ni Bonnie. Ang maamo, mapagkakatiwala ang nakababatang kapatid na umupo sa trono. Nang malaman ito, pinilit ni Bonnie na pumunta kay Jenna para sabihin sa kanya ang lahat. Kaya ninakaw ni Felix ang mapa, ikinulong siya sa kanyang mahika at umalis. Mahirap para kay Bonnie na makakuha ng sapat na mahika para makalabas. Lumingon at tumingin ka sa baybayin at ibalik ang hiyas sa amin. Ako? Hindi pwede. Pakiusap. Huwag mo akong pigilan. Hindi ako aatras. Pagkatapos, sinubukan ni Felix sa gumamit ng mahika para takutin ang kapatid ni Jenna. Ngunit hindi niya sinasadyang bumaril ang malakas dahil ng pagtira ng piraso ng mga yelo. Si Jenna ay dali-daling pinigilan ng mahika ni Bonnie at malubhang na sugatan. Sa sandaling iyon, ang kapatid ni Felix na may sakit na nakarinig ng malakas na ingay ay dumating din para tignan ito at kumbinsihin si Felix na tumigil. Yun pala, gusto ni Felix na iligtas ang buhay ng kapatid niya na may malubhang karamdaman at ito isang mahalagang bagay ng kaharian. Hindi ito masasabing ibigay. Kaya di nag-atubili, ipinagkanulo ni Felix ang maharlikang pamilya at ninakaw ang hiyas para iligtas ang kanyang kapatid. Pero kahit galing ka sa kabaitan, mali ang ginawa mo. Kaya hindi ko siya mapapatawad. Gayunpaman, nakita ni Bonnie na nasugatan si Jenna, kaya gusto rin niyang kunin ng hiyas para iligtas ang kanyang kapatid. Kakaiba, pinigilan siya ni Jenna. Bonnie, totoo ngang mahalaga ang hiyas na ito. Naging makasarili ako dati. Hindi ko hayaang gamitin ito ng sinuman. Para sa mabuting layunin o hindi. Ngunit salamat kay Bonnie, naintindihan ko kung gaano kalapit ang pagmamahalan ng magkapatid, kung paano magsakripisyo para sa isa't isa. Kaya tinatanggap ko na ibigay sa'yo ang hiyas para iligtas ang kapatid mo. Pero paano ka? Gusto kitang makasama habang buhay. Bonnie, kahit wala na ako sa tabi mo sa susunod na paglalakbay, natutuwa akong makita kang lumaki na kung ano ka. Kaya't maging mabuting reyna at gamitin ang hiyas para iligtas ang kapatid ni Felix. Pagkatapos, iniabot ni Bonnie ang hiyas kay Felix para iligtas ang kapatid niya. Sa huli, nailigtas din ang kapatid ni Felix, ngunit unti-unting nawala si Jenna sa mga bisig ni Bonnie. Biglang bumagsak ang liwanag mula sa langit kay Jenna at ginawa siyang maliit na bola ng espiritu. Dahil pala sa sakripisyo at paglaki ni Jenna, tinulungan siya ng kanyang magulang sa langit na mabuhay muli sa ibang anyo para muling magkasama ang magkapatid. Nalungkot si Felix sa kanyang maling ginawa kaya nakipaghiwalay siya kay Bonnie at nangakong ilalaan ang kanyang sarili sa paggawa ng kaharian ng mas mabubuting tao. Pagkatapos nun, ang munting espiritong bola ni Jenna ay patuloy na sinasamahan si Bonnie sa mahirap na daan.